Hello Masters, welcome back sa ating content. So, shoutout pala sa sa mga bata dyan yung mga sa com shop. Kilala niya ako o kilala nila ako. At tinatanong daw kung vlogger daw ako. Hindi ako vlogger. Content creator ako. Okay? Content creator ako at YouTuber. Magkaiba ang vlogger sa kung ano nakala nyo magkaiba ang vlogger sa YouTuber Ang vlogger, vlogger kasi, lalabas siya sa magta-travel, sa camera, hi guys, ganyan. Yan ang vlogger. Ito, YouTuber yan, ginagawa ko, magre-react, mag-advise, mag-criticize, lalabas sa sariling opinion, dahil sa YouTuber. Diba? Content creator na rin yun. So, medyo magkakaiba lang. So, anyway, sige. May iba naman tayo at basahin na lang natin to sa, yung sabi ko lang dito na may nag-post dito sa Reddit. So, galing to sa Off My Chest, si Sweet Nini. At saka meron siyang, meron kasi siyang label dito, nakalagay dito is no advice wanted. Okay, naintindihan ko naman. Pero, dito sa channel ko, at pag nakita ko, sige, naiintindihan ko naman na hindi kita i-advise dito. Pero mag-a-advise pa rin ako sa ibang tao. Yung mga nakaka-relate dito. Okay, so, ayun, kailangan talagang, no choice talaga. Kailangan mag-a-advise pa rin ako dito. So, okay, so, nasa sa inyo kung i-claim mo to o hindi. Okay, so, ibabasahin natin to. Ito, nakalagay dito, ang malas ko. So, ito, sabi na dito, I just wanted to get off my chest. Yung papa ko, OFW, bago lang, mga 5 months na siya, sinabihan niya ako na kumuha ng bank account sa video para directly niya sa akin magpadala ng pera. Kasi hiwalay na sila ng mama ko. Last week, nakuha ko yung ATM card ko after being told to wait 3 weeks after getting my passbook. Tapos, this Saturday lang nagpadala si Papa. Kapon, try namin kuhain yung pera, pero nung nag-try kami ng isa machine, o yung ATM machine yung tinutukoy niya, ang lumabas ng balance ko is 500 lang, which is dapat meron din yung pinadala ni Papa. Akala ko sira yung card. Kaya today, pinunta na namin mismo yung bangko para mag-OTC na lang. Kumbaga sa over the counter yun OTC, over the counter na lang. Yung nagpapa-update ko na sana yung password, sabi ng teller wala daw na transfer. Sabi niya baka namali yung lagay or pili ni Papa kasi dalawa daw klase ng video at video network. So, ang dapat yung video network daw pinili. So, the whole time, even nung Saturday pa, I just already nervous kasi first of all, this is my first time owning my own bank account and receiving such a large amount of money. Kaya todo worried na ako kasi baka may mapalpak or baka naman na malas ako. Ang ending, namalas nga. Okay. Sabi ng teller at guard na wag na mag-alala kasi yung pinadala ni Papa na kukuha daw niya o ibabalik daw sa kanya, pero still sa kasama ng loob ko sumakit ang tiyan ko. Sumakit ang tiyan ko. Ayun ako, Lord please wag naman sana makuha na talaga namin yun pang-enroll pa naman yun at allowance. Wala kaming bigas, Lord. Okay, so naiintindihan ko naman yung sitwasyon mo at ayun nga na kasi minsan talaga magkaiba talaga even sa mga bangko. Meron kasing hindi naman ako sa parang hindi ako
expert sa mga pagdating sa mga cards sa mga bangko, no. So sa tingin ko dito, kailangan mo talaga na na i-follow up mo ito, lalo na kasi pera yan eh. Tsaka dapat yung kung sino nagpadala, kailangan merong reference number. Siguro kailangan natin ng kung tanungin mo sana kung sa sa father mo, di ba meron kasing pag magpapadala, for example, yung i-send yung pera mo, ita-transfer yung pera mo, may lalabas kasi yung reference number doon. So, ikikip yun para for verification. Kasi i-investigate pa kasi yun eh. So, medyo may tatagalan nga lang. So, ayun, kailangan natin ng verification galing sa father mo o sa tatay mo. Kailangan matugma doon. At kailan kayo nagpadala? Dapat merong date, time, tapos kung meron man lang yung parang yung parang receipt, kung ba nakikita mo deposit slip, kung baka dito yung parang deposit slip sa kanila doon sa pwede nyo kunin ipadala o i-picture mo yun, i-picture yun para tapos padala doon para ma-match doon. So yan, at sana naman makuha I hope na sana makuha yan. At saka nakakalungkot na sinabi mo na sumakit daw yung tiyan mo, at naiintindihan kita kasi may kasi pera kasi yan eh. Pinaghirapan yan. Hindi kasi biro yan na pera kasi hindi kasi yan. Ang pera kasi hindi kasi yung parang simple lang pera lang ganun. Kasi yung pinaghirapan kasi yun eh. Alam mo yun yung alam ko OFW galing sa OFW kasi siya at pinapaaral ka ng pinapaaral kayo at maiwalay kasi kayo ng yung mother mo. Naiintindihan ko naman yun. Okay. So, yun lang just keep follow up na lang para kung ano yung status nun na nangyari doon. Kasi sabi daw kasi video network, no. Yun. At sana yung maging kailangan investigate yun. At saka sana huwag kayong mag-alala, no worries yan, andun pa rin yung pera mo. Hindi mawawala yun. Kasi po, once na nawala yan, kailangan ng malalim investigation. Kailangan merong kailangan pa na ng medyo internal problem na yan. Oo. Dudulong pa yan sa mga Bangko Sentral, ganyan. Kailangan na malaliman na yan. Yun lang masasabi ko. At sa mga sa mga kukuha ng mga accounts dyan, make sure na dapat kukuha kayo na dapat ito ba baka nag-apply kayo sa online yan, o baka nag-apply kayo doon sa over the counter, o kaya minsan kasi na iba-iba kasi yung na account eh. Baka meron kasi na pag kukuha kayo through passbook, di ba? Yun lang masasabi. Yun, at yun lang masasabi ko. Sana sana makuha mo yung pera mo kasi hindi biro pagkitaan yan kasi lalo na OFW. Yun lang masasabi ko, and thank you and see you in the next video. Bye!